Magandang araw mga boss. So today's video pag-usapan natin is kung paano ba tayo magsa-size ng circuit breaker para sa single motor. Ayun mga boss, welcome ulit dito sa channel ko. Ako nga pala si Engineer Noel. So kung first time kayo makabisita dito sa channel ko, please subscribe and hit nyo na rin yung notification bell para maging updated naman kayo sa mga bago kong video. Okay? So ang topic natin is about motor. So alam naman natin yung motor is a electric machine that convert electrical energy to mechanical energy. So, pwede natin siyang supplyan ng DC at AC. So, sa AC, pwede siya nating i-connect sa single phase, two phase, at three phase. Panahon ngayon, siyempre, halos lahat naman na gumagamit na tayo ng motor, di ba? So, mapa-industrial yan, or manufacturing facilities, commercial, at maging sa residential. So, ano ba yung application ng motor? So, usually ginagamit naman natin siya sa, ano, di ba? As a blower, fans, mixer, chillers, compressor, cranes, ayun, at marami pang iba. So, paano nga ba tayo magsa-size ng circuit breaker? So bali sa topic natin, apat na article mula sa NEC or PEC ang gagamitin natin as reference. Okay? So una is yung article 430, yung motor circuit and controller. Tapos yung article 440, yung air conditioning and refrigeration equipment. 3 is yung appliances, yung article 422. Yung isa pa is yung article 240, yung overcurrent protection. Okay? Simulan natin dun sa article 430, yung motor circuit and control. Bulol. motor circuit controller. So bali, sinabi niya ron, basahin na lang natin ha. NEC 2017 article 430.52, yung rating or setting for individual motor circuit. So bali sa PEC, ang article number niya is 4.30.4.2. Section A, so in general, the motor, branch circuit, short circuit, and ground fault protective device shall comply with 430.52b and either 430.52c or d as applicable. Okay? So, section B, so all motors, the motor, branch circuit, short circuit, and ground fault protecting device shall be capable of carrying the starting current of the motor. So, yung sinabi niya, yung starting current. So, ano ba yung starting current? Ito yung surge ng current during starting niya. So bali milliseconds lang naman yung pag-angat ng kuryente nito eh. So yung sa, okay, nabalik tayo. Tapos yung sa C, rating or setting. So dito mostly binabato tayo sa table 430.52. So ayun. So puntahan natin yung 430.52 na table. So dito sa 430.52 na table, ito yung magiging multiplier natin sa pag-size ng circuit breaker o yung protecting device. So dito yung makikita nyo mayroong percentage of full load current, tapos may column siya ng type of motors, at mayroon din siyang yung anong klaseng overcurrent protective device ang gagamitin natin. So, pwede tayong gumamit ng non-time delay fuse. So, ito yung type ng fuse na pag nakadetect siya ng surge current at sumobra doon at
puputok agad siya. Okay? So, ang pag-size natin dito is 300%. So, ng full load current natin. Except dun sa wound rotor at saka yung sa DC motor. So, the next OCPD natin, yung overcurrent protective device, is yung dual element o time delay fuse. So, ito naman type ng fuse na to, at least 5 seconds bago siya pumutok pag nakakaroon ng short circuit. Tapos, ang multiplier natin dito, is makikita nyo, is 175%. So, the next one is yung instantaneous trip breaker. So, ito naman yung type ng breaker na ang nadedetect lang niya is yung instantaneous current. So kung makikita nyo, ang taas ng multiplying factor niya, 800%. Merong sa design B ng motor is yung 1,100%. So, sobrang taas. Sa DC, 250. So, actually, itong motor na to, circuit breaker na to, allowed lang siya kung meron siyang selector switch o yung set, adjustable siya. Okay, so mostly naman ang pag instantaneous sa circuit breaker gagamitin natin is magbabase tayo sa lock rotor ng current. So yung isa naman na type ng breaker natin, itong inverse time breaker. So ito na yung common na ginagamit natin sa industry ngayon sa pag-select ng circuit breaker. Kasi ito, dual protection siya. So, meron siyang thermal detection at saka instantaneous. So, mostly naman kasi ngayon, nasisira ang motor due to thermal problem o yung nag-overheat siya. It's either yung nag-overload or yung mechanical problem. Kaya siya umiinit. So, maganda to kasi meron nga siyang thermal sensor. So, once na-detect niya na umiinit yung motor, ititrip na niya yung breaker. At the same time, meron din siyang instantaneous protection. Okay? So, multiplier natin dito is 250%. Except sa wound rotor at saka sa DC motor. Okay? So, ayun. Alam na natin yung multiplying factor natin sa pag-size ng motor. Depende sa full load current. Dito sa Article 430, meron din siyang table kung anong klase ng connection gagamitin natin para makuha natin yung full load current. Merong 3-phase, single-phase, DC. So, itong table na napakita ko is para sa 3-phase na motor. So, ito yung table 430.250. Or yung sa PEC naman is yung 4.30.14. So, makikita nyo rito sa table, makakuha tayo ng full load current base sa size ng motor sa horsepower rating niya, di ba? Tapos yung nominal voltage, kung 200, 230, 460. Okay? Tapos kung makikita nyo rito sa table, meron siyang sinabi na gagamitin natin na power factor. It's either 90% or 80%. Okay? Hindi nyo kayo pamilya sa table na to. So, pwede rin naman tayo mag-base dun sa nameplate ng motor. Okay? So, kung nameplate ng motor, itong sample natin is example is this one, yung 10 horsepower na 3-phase. So, yung makikita nyo, 230 saka 460 volts yung available na voltage na sa type ng motor na to. Tapos, yung rated current niya sa 230 is 27.6. Tapos, yung sa 460 is 13.8 ampere. So, check natin dun sa table. So, sa 10 horsepower, sa 230, ayun, 28. So, halos same lang siya. Tapos dun sa 460, 14. So,
halos same lang siya, di ba? 27.6 yung sa 230, tapos 13.8 yung sa 460. So, pwede na rin kayong mag-base dito sa nameplate ng motor. Tapos, pwede rin naman tayong mag-manual calculation. Okay? So, sa manual calculation, halimbawa, example natin is 25 horsepower, 220 volts, 3-phase, 60 Hz. Tapos, ang power factor natin na gagamitin is yung 0.8. Tapos, yung efficiency is 90%. So, yung 1 horsepower is equal to 746 watts. So, magiging formula natin para makuha natin yung full load current is I is equal to motor rating. So, multiply natin siya sa 746 para maging watts. Divided by square root of 3 times 220 times 0.8 and times 0.9 as yung power efficiency ng motor. So, ang lalabas dyan is 67.98 amperes. Okay? So, bali dun sa table 430.52, multiplier natin is yung 250% kasi ang gagamitin natin yung inverse time circuit breaker. So, multiply natin siya ng 250%. So, ang lalabas dyan is 2.5 times 67.98 is equals to 169.95 amperes. Okay? So, nakuha na natin yung amperahe. So, yun yung magiging reference natin sa pag-select ng circuit breaker. Okay? So, sa pag-select ng circuit breaker, pupunta naman tayo dun sa Article 240. Yun yung overcurrent protection. Punta tayo sa table 240.6a. So, yun yung standard ampere rating for fuses and inverse time circuit breaker. So, since yung gagamitin natin is inverse time circuit breaker, so, yung calculated natin na 69.95, so almost 170 na siya. So, ang siselect natin is yung 175 amperes na circuit breaker. This sa PEC, bali table 2.40.1.6a. So, dun sa baba nun, may note doon. So, sinasabi doon na yung kahit anong internationally accepted na standard o kaya ng IEC is pwede natin gamitin. Kasi mostly naman ng malalaking manufacturer ng breakers is IEC yung ginagamit. So, iba yung rating nila. So, gaya ng dito sa NEC is 15 amperes. Tapos sa IEC, 16 amperes. Tapos sa 30 amperes ng NEC, 32 amperes naman yung rating nila. So, sabi ni PEC, pwede naman natin siyang gamitin. So, wala tayong violation dyan. So, acceptable siya. So, meaning flexible si PEC. Okay. So, yun. Nakaselect na tayo ng circuit breaker para dun sa motor. Siyempre sa project, yung mga equipment natin, nilalagyan natin siya ng disconnecting switch. So, paano ba tayo mag-size ng disconnecting switch? So, punta tayo sa Article 430.110a. So, sinabi ron, the disconnecting means shall be permitted to be in the incoming line to the conversion equipment and shall have a rating not less than 115% of the rated input current of the conversion unit. So, 115% daw ang gagamitin natin. So yung sa calculated natin kanina is yung 67.98 amperes. So, multiply natin siya sa 115%, so 1.15. So, lalabas dyan is 78.18.
So, ano yung select natin na breaker? So, pwede na natin select yung 80 amperes na disconnecting switch. Okay? So, okay na tayo dun sa Article 430 sa mga motor. Induction motor, synchronous motor. So, alam na natin. So, 250% dun sa circuit breaker niya, tapos 115% dun sa disconnecting switch niya. Tapos gagamitin natin yung inverse time circuit breaker. So, paano naman yung mga air conditioning o saka freezer? So, punta naman tayo sa Article 430. Yun yung air conditioning and refrigerating equipment. Okay? So, sinabi niya ron is, bali sa NEC 2017, sa Article 440.22, yung branch circuit, short circuit, and ground protection, yung application and selection, rating or setting for individual motor compressor, the motor compressor, branch circuit, short circuit, and ground fault protective device shall be capable of carrying the starting current of the motor. A protective device having a rating or setting not exceeding 175% of the motor compressor rated current or branch circuit selection current, whichever is greater, shall be permitted provided that where the protection specified is not sufficient for the starting current of the motor, the rating or setting shall be permitted to be increased but shall not exceed 225% of the motor rated current or branch circuit selection current, whichever is greater. So yun, malinaw doon nang sinabi niya 175% ang gagamitin natin na multiplier. So kung hindi daw kaya yung 175%, pwede natin siyang increase sa 225%. So yun na yung maximum na multiplier natin. Okay? Calculate natin. So, yung sa calculate natin yung 25 horsepower na motor. So, na-calculate natin kanina is 67.98. So, multiply natin siya ng 175%. So, 69.98 times 1.75. So, 122.47 amperes ang nakalculate natin ang current niya. Select tayo ng breaker. So, balik na naman tayo dun sa table 240.6. So, ang select natin is yung 125 amperes. Okay? So, sa disconnecting switch, ganun pa rin, 115% pa rin gagamitin natin. So, paano naman yung mga yung mga AC or split unit or refrigerator natin sa bahay? So, hindi na natin gagamitin yung Article 440. So, papasok na siya sa Article 422. Yun yung appliances. So, sa appliances, sinabi niya ron is Article 422.11, overcurrent protection. Appliances shall be protected against overcurrent in accordance with 422.11a through G and 422.10. So, branch circuit overcurrent protection. Branch circuit shall be protected in accordance with 240.4 if a protective device rating is marked on appliances. The branch circuit overcurrent device rating shall not exceed the protective device rating marked on the appliances. So, bali sa PEC, ang article niya is 4.22.2.2a. So, doon sinabi niya na ang gagamitin natin is yung sa nameplate na lang niya. Halimbawa, 1.5 horsepower na split type AC, mostly naman dyan, lang yun, nasa 6 point something lang yung ampere nun. So actually, kung dedicated na circuit lang siya, 15 amperes pwede na nga eh. So, pero sa bahay naman, ginagamit natin is, lalo kung mga equipment, 20 amperes na. Okay?
So, safe na tayo doon. Kung dedicated na load lang siya ron sa circuito na yon. Pwede rin naman siyang combination. Yung calculation naman yun kung yung combination ng motor saka sa ibang loads. So, next video, yun ang gagawin natin topic. Gawa tayo ng calculation, paano ba tayo mag-size ng circuit breaker at feeders sa combination of multiple motors sa isang panel. Okay? Yun lang mga boss. Sana malinaw yung explain natin. Sana may natutunan kayo. Kung meron man akong hindi nasabi, paki-comment na lang, idagdag natin para may share din natin yung ibang nalalaman natin. Ayun lang mga boss. So, huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe, comment, like, and share. Maraming salamat.